Kung paano ko natutunang yakapin ang sarili ko. Lumaki akong tahimik, hindi dahil wala akong boses, kundi dahil bawat salitang gustong lumabas ay nilulunok ko para hindi nila marinig kung sino talaga ako. May araw na akala ko normal lang ang matakot sa sariling anino, pero hindi pala dapat nakakatakot ang pagiging ikaw. Natatandaan ko pa noong una kong naramdaman na iba ako. Hindi ito sigaw, hindi lindol, kundi isang munting pagpitik ng puso na nagsabing, "Hoy, ikaw yan, at ayos lang yan." Pero hindi lahat marunong makinig. May mga matang tumingin, may mga bibig na tumawa, may mga taong nagsabing, "Sigurado ka ba? Baka pace lang yan. Baka nalito ka lang." Pero hindi ko kailanman ikakailang totoo. Hindi ako nalilito. Natakot lang ako. At iba ang takot sa pagkakamali. Kaya araw-araw, tinuruan ko ang sarili kong mahalin ang mga bahaging pilit kong tinakpan. Isang hibla ng buhok, isang tibok ng puso, isang hiningang unti-unti. Binabalikan ko ang sarili na matagal kong iniwan. At sa bawat pag-unawa ko, may isa, dalawa, minsan wala, pero minsan mayroon, na handang tumanggap. At doon ko natutunan na ang laban na ito, hindi ko kailangan mag-isa. Kaya ngayon, kapag tinanong nila kung bakit ako lumaban, sagot ko, lumaban ako para sa batang ako, na hiniling na sana may isang taong nagsabing, "Tama ka, totoo ka, mahalaga ka." Lumaban ako para sa kagaya kong hinihinga ng paliwanag ang pag-ibig nila, pero hindi kailanman tinanong kung paano sila nasaktan. Lumaban ako dahil pagod na akong magtago sa mundong sinadyang lumaki pero nakalimutang lumawak. At kung may araw mang hindi pa rin nila ako maintindihan, ayos lang, hindi ko tungkulin ang magkasya sa paningin nila. Ang tungkulin ko ay tingnan ang salamin at sabihin, ito ako, at sa wakas, hindi ko na ikakahiya ang sarili ko.